Chance din ang gusto ko, Dave. Bakit hindi mo ako kayang bigyan ng chance, ha? Because I know, you can't give me that. Kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya, at hinawakan ko ang kaliwang kamay niya. This is my fault. Ako ang dahilan nito kaya na-injured ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo akong paniwalaan na si Arjuna ang nagligtas sa akin? Tanong ko sa kanya, at umiwas siya ng tingin. Why would I do that? Alright, I'm trying to do that, nasabihin ako ang nagligtas sa'yo. But I'm just a stranger at hindi ka maniniwala sa akin. You are Dave Benson na mahirap kunin ang loob at tiwala. Arjuna is the best actress, kasi niloko kanya, ginawang kabit, so just a waste of time, Dave. Let's not talk about that past. Gusto ko ulit kunin ang loob mo at tiwala. Gusto kong magsimula ulit kasama ka, kasama ang mga anak natin, gusto kong itama ang mga pagkakamali ko sa'yo. Hindi na pwedeng itama ang mali, Dave, kasi nangyari na iyon eh. Okay, let me do this right? Hayaan mo akong gawin ang tama ngayon, Natanya, please. Alang-alang sa mga anak natin. Biglang umiba ang ekspresyon niya at tinulak ako. Are you using your own children, Dave? Just to forgive you? No, I'm not using. You did. You do. You can't use them, Dave. Let me go, Dave. Hayaan na muna natin magkalayo ang isa't isa. Gusto kong mag-isip at hanapin ang sarili ko, and you'll do the same, just like what you said. You're still confused. Bakit hindi mo pag-aralan at tuklasin ang totoo mong nararamdaman kay Arjuna, at maging sa akin? Mahinang tanong niya. If I am trying, baka ikaw naman ang nawawala sa akin, bakit hindi na lang natin ayusin ito? Magsimula ulit, and to find our real feelings. Na magkasama. Na ano, Dave, ayoko ng ganon, can you just let me to doing what I want? Can you? Her tears again. Is that what you want? Yes, can you? Huminga ako ng malalim, at mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Can I? Kaya ko ba siyang let go? Na unti-unti ko na din siyang hinahanap-hanap ang kanyang presensya. At malapit na ako doon eh. Maybe you're right, hahanapin ko din ang sarili ko. I'll let you go, is that what you want? I'll wait for you. Mariing sambit ko at umiling siya, don't do that, huwag mo akong hintayin. Sobrang sikip ng dibdib ko, at pakiramdam ko parang hindi na ako makakahinga, why I'm having this feeling. Nakakalito. Bakit? Gusto kong maghintay, Natanya, gusto kong bumawi, gusto ko hintayin ka na mapatawad mo ako, gusto kong itama ang mga pagkakamali ko, gusto kong gawin ngayon ang tama, bakit ayaw mong maghintay ako? Nakakabakla, alam ko. Paano kung hindi na ako makakabalik pa? Aniya at ako naman ang sunod-sunod na umiling. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Hindi, babalik ka, alam ko babalik ka, babalikan mo ako, kami. Dave, fine, I'll let you go. But please, babalik ka, hahayaan kitang umalis kaya bumalik ka sa amin. Madali naman iyon, diba? I don't know, Dave. Tinabig niya ang kamay ko at tumayo siya. Gusto kong mag-isip at mag-move on, Dave. Move on. Sa akin. Gusto mo akong kalimutan? Tanong ko na puno ng emosyon. Yes, gusto kong magpahinga muna. Baka nga hindi tayo ang para sa isa't isa. Maybe, nagkaanak tayo pero hindi naman pala tayo ang nakatadhana. Mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako, Natanya? Desperadong tanong ko at tumayo ako. Mataman niya akong tiningnan, at bumantong hininga. Iyon nga ang dahilan kung bakit ako aalis, gusto kong mag-move on. Kalimutan ka, masakit at mahirap kang mahalin. Is that what you want? Then I'll let you go? Sambit ko at nagsimulang maglakad. Pigilan mo ako, please, pigilan mo akong umalis. Sana magbago ang isip mo, Natanya, please. Dave. Huminto ako at akmang lilingon na sa kanya nang nagsalita siya. Take care of them, Dave. Aniya at sumikip iyong puso ko, akala ko, magbabago agad ang isip niya at pipigilan ako. Pero nagkamali lang pala ako, masakit sa dibdib na umalis ako sa Paradise Island. 2 araw pa lamang ang nakakaraan, nang hayaan ko siyang umalis at let go. Mahirap, ngayon ko lang na-realize na mahirap siyang let go,
pero naisip ko din naman na tama ang desisyon niya, siguro kailangan niya ng oras para magpahinga. Bumalik ako sa dati, na trabaho lang ang iniisip, pilit ko din na huwag siyang pumasok sa isipan ko, pero nabibigo lang ako dahil sa tuwing pipikit ako, imahe niya ang lilito. Hindi ko pa nga alam kung mahal ko na ba siya, o hindi ko talaga alam. Nasa office ako ng hospital ko ngayon, at nakaupo lang. Gusto kong mag-concentrate sa pagtatrabaho, pero nadidistract lang ako. Bro, napaigtad ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Hudge-in. Naka-doctor robe pa siya at nakasalamin, may dala siyang magazine. May good news ako, pero baka bad news kung para sa'yo. Masayang sambit niya at bamantong hininga ako. Hayes, kung walang kwenta yan, please leave me alone. Walang emosyon na sambit ko at tumawa siya. Bro, my man. Bitter ka masyado, hayan kasi tatanga-tanga. This is important. What is it? Kilala mo si Derman Arvath Leo Gracia, ang isang sikat na piloto at attorney. Tanong niya sa akin sabay ngisi, kumunat ang noo ko. What about him? Guess what bro? He's courting with your ex-wife. Masaya pa siya niyan. What? Here, look at this. This is so interesting. Binigay niya sa akin ang magazine, at nakita ko sa picture na may dalang bulaklak si Derman, at sa pangalawang picture ay tinanggap ito ni Natanya, may captions pa. Ang ganda talaga ng ex-wife mo Dave, kain mo. Ang dami naming lalaking nakapaligid sa kanya, pero sa iba lang pala nakuha ang kanyang atensyon. Ano na bro? Forgetting each other na ba ito? Wala na talagang happy ending. Kumuyam ang kamao ko, at gusto kong suntukin ang piloto na iyon. Ang lakas ng loob niyang ligawan si Natanya. Hindi dumaan sa newspaper, sa magazine agad. Natatawang sambit ni Hayes. And I glared at him. Get out Hayes. Sigaw ko at tumawa pa siya. Shield best friend. Pasalamat ka at na-inform kita. Lalabas ka o ihuhulog kita sa building ko. Pagbabanto ko at tumayo ako. Best friend mo ako. Kaya dadamayan kita. Broken-hearted ako ngayon, aniya at umupo sa sofa. As always, maghihintay sa wala. Sambit ko at bamantong hininga siya. This is new bro, bago ito. Alam mo naman na ayaw kong nakikita ang mga babaeng umiiyak. Because you hate it, nakikita mo sa kanila ang mommy mo. Yes, and I hate myself. So may malaking problema din ang isang ito. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Spill it, baka mabigyan kita ng advice, ngising sambit ko. Ikaw, mag-a-advise. Sarili mo nga hindi mo nagagawa sa iba pa. Loko ka talaga. Big problem Hayes. Dumating na ba siya? Tanong ko at sumandal siya sa likuran ng sofa, at ipinikit ang mga mata. May umalis, may dumating, may umalis, ano daw? I don't get you. Ayusin mo Hayes. Kung ayaw mong makatikim ng suntok ko, banta ko at tumawa pa siya. Noong may umalis naghintay ako, kahit walang kasiguraduhan na babalik pa ba, at nang may dumating ay hindi ko inexpect. Yung may dumating ginulo niya ang puso't isipan ko, nang bumalik naman ang hinihintay ko, ay siya namang pag-alis niya. Ano? Can't understand, seriously Hayes. Umalis si Crezia tapos dumating si Avery, bumalik si Crezia tapos umalis si Avery. Ang gulo mo, pasaway ka din. Pinaiyak ko siya, katulad ng pagpapaiyak mo kay Natanya, sumuko siya ako ang nagdesisyon para sa kanya, pinabalik ko siya sa States, at ako pa ang naghatid sa kanya sa airport. Mahal mo siya. Hindi ko alam, I'm still confused. We are the same situation, natatawang sambit ko. Malala nga lang ang sayo, natatawang sambit niya. So, susunod ka, susundan mo siya. Hindi, I'm not deserving. Natahimik ako sa sinagot ni Hayes. Kailangan ba talaga iyon? Lahat naman ng tao ay nagkakamali at hindi perpekto. Oo alam ko, nasaktan namin ang taong nagpahalaga at nagmahal sa amin, pero hindi naman pwede na hindi na kami deserving sa kanila. Lahat ba ng taong nagpaiyak sa mga nagmamahal sa kanila, ay dapat masaktan din katulad nila? Dapat din ba namin maranasan ang sakit na iyon? At hindi talaga deserving? Sino ang mas deserving, kung ganoon? Tanong ko at napabuntong hininga ulit si Hayes. Bro, kung nakagawa ka ng atraso sa isang tao, ay mahirap ka na niya mapatawad. Oo nga mapapatawad ka niya, pero hindi niya makakalimutan ang sugat na ginawa mo sa kanya.
Mananatili itong peklat sa puso nila, pahayag niya sa akin. Hayes Montefalcon is a friendly, mabait sa kapwa at magaan ang loob sa mga tao. Marunong siya magpahalaga sa mga taong nasa paligid niya. Palagi siyang tumutulong sa mga mahihirap, at sa mga taong may problema. Alam niya ang tama at mali, matalino si Hayes pero bakit pagdating sa pag-ibig ay wala rin siya. Tapos pangangaralan pa niya ako. I'm still searching, Dave. Kung malalaman ko na ang tunay kong nararamdaman sa kanya, why not na hindi siya susundan, right? Nakangising sambit niya, at kumikislap pa ang mata niya. What if ayaw na niya? Biglang sabi ko, naisip ko na yun eh. What if ayaw na nga ni Natanya? Natahimik ulit ako, alam kong mahirap na kunin ang loob niya. Ikaw ba naman nasaktan ng paulit-ulit? Talagang mawawala na ang tiwala mo sa kanya. Derman Arveth Leo Gracia. I think he's the one who deserving for Natanya, ani Hayes at mabilis na nag-react ako. No way. Sigaw ko at napatayo pa ako, dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Narinig ko naman ang malakas na tawa ni Hayes. Mukhang nang aasar sa akin, ina nito. Sa dami-rami ng sasabihin ay iyon pa. You love her? Seryosong sabi naman niya. Natigilan naman ako at nahulog na naman ako sa malalim na pag-iisip. You love her, Dave. Admit it man, giit pa nito sa akin at mas lumakas ang boses niya sa kakatawa. I don't know, Hayes, nanghihinang wika ko. Hindi ko talaga alam. You love her and you can't still admit it, because you're still under of in denial state. Sumeryoso na naman ang mukha niya nang sabihin iyon. About that man, saan niya nakilala si Natanya? Tanong ko at ngumisi siya ulit. It's creepy when he's smirking. Sanay ako sa Hayes na palangiti at hindi ganito. Matagal na, but according to my own research, nakilala ni Natanya si Derman about 2 days, pang-aasar na sabi niya. Napasimangot ako sa information niya. What the? 2 days? 2 days niya lang nakilala, tapos pumayag pa siyang ligawan siya ng lalaki niyon. Pag-alit na tanong ko at muling tumawa si Hayes. Chill, bro? Nag-burst out ka kaagad. Seriously man, he said and laughed. Stop it, Hayes. I'll punch that man. Mabilis na naglakad ako, at hinablot ko ang coat ko na nakasabit lang sa upuan ko. Hey Dave, where are you going? Bro, susugod ka. Hindi ko pinansin si Hayes. Pagkalabas ko mula sa loob ng office ko, ay hinarap ko ang assistant ko. Dr. Benson, how many operations I have for today? Walang emosyon na tanong ko sa kanya. 2 patients, sir, sagot naman niya. Call Dr. Andre. He take my operations to the 2 patients, diretsang sambit ko, at hindi ko na siya hinintay pa na sumagot, at tinalikuran ko na siya. Dave, hey. Tawag sa akin ni Hayes mula sa likuran ko. Teka lang naman buddy. Hinarangan ako ni Hayes kaya napahinto ako. What? Dave buddy, you need to let her go? Hinayaan mo siyang umalis, kasi yun din naman ang gusto niya. Hayaan mo na siya Dave. Sobra-sobra mo nang nasaktan iyong tao eh. Tapos susugod ka kaagad. Seryosong sambit niya sa akin. Hey doctors, Morzand. Tawag ni Hayes nang sabay kaming napatingin kay Morzand. I heard it. Ano? I have a good news. Morzand, I don't have time, he cut me off. About Natanya. Kung tungkol iyan doon sa lalaki. That's it. Aalis si Natanya kasama si Derman. Natigilan ako. You're not funny. Dave, hindi naman ako si funny ah. I told you aalis si Natanya kasama si Derman. Hinawi ko si Hayes at mabilis na tumakbo patungo sa kotse ko. Dave, sa airport dali. Sigaw ni Morzand sa akin. Pagkasakay ko sa kotse ko, ay mabilis na pinaharurot ko ito. Hindi siya pwedeng umalis kasama ang lalaking iyon. Natanya POV. Are you sure Natanya? Hindi ka talaga sasama sa akin. Baka magbago pa ang isip mo, ani Derman Arveth Leo Gracia. Nasa boses na namimilit talaga siya na sumama ako sa kanya. He's my friend, I meet him sa London. Naging client niya kasi ako noon. Derman is a good friend of mine, sayang nga lang dahil palagi siyang bigo sa pag-ibig. Madalas siya naiiwan sa ere. No, just go. May iwan ka ng flight mo Arveth. May 10 minutes pa naman before my flight,
Maupo muna tayo roon Inaya niya akong umupo sa bench, at bumantong hininga na naman siya. Kahit ngayon broken-hearted pa rin siya. Ilang babae na nga ba ang nang-iwan sa kanya? At ilang mga babae na ang dumaan sa buhay niya, na tanging ang kayamanan lang ang minahal ng mga ito. Kayamanan niya lang ang habol ng mga babae. Guwapo naman siya, model type at mabait. Pero sadyang suki sa panloloko ng mga babae. Talaga bang hiwalay ka na sa asawa mo? Tanong niya sa akin sa mahinang boses, at mataman akong tiningnan. Why'd you ask? Nothing, baka rin magbago ang isip mo, nakangisi niyang sambit, at alam ko ang nais niyang ipahiwatig. No, may mas deserving pa para sa'yo. Saka nandyan pa naman ang stepsister mo. Bakit hindi mo bigyan ng pansin? Ngising tanong ko sa kanya. She's my sister, mariin na sambit niya, at umiling pa sa akin. Step, anak lang siya ng stepmother mo, and I know she loves you. Of course, she loves me as a big brother, giit pa niya na ikinangisi ko palalo. No, mas higit pa, pangungulit ko naman. I don't want to give that a meaning na Tanya. Walang magkapatid ang nagkakatuluyan. Alam mo yan. Napasimangot ako. Alright, then. But sure ka na ba na ipakasal siya sa kaibigan mo? Hindi ka ba magsisisi in the end? Nope, I know what her best na Tanya. Ayokong masaktan siya. You already did. Mas masasaktan siya kung ako ang mamahalin niya, because I can't love her back? Seryosong sabi niya, at bumantong hininga naman ako. Life is complicated, maraming dumarating na problema. Okay lang sana kung may time out, kaso wala, nagsunod-sunod pa sila dumating, sambit ko. I checked my wristwatch. 10 minutes was already done, say goodbye Philippines na. Nakangiting sambit ko, at ngumiti naman siya sa akin pabalik. Mamimiss kita, visit me at least 3 times a week, ngising sambit niya sa akin at tumawa lang ako. As if naman ay magagawa ko pa yun. Broken-hearted ka rin, pero napatawa kita ngayon. Hayaan mo darating din ang para sa'yo na Tanya, saad pa niya at niyakap ako ng mahigpit. I hugged him back, at tinapik-tapik ko pa ang likuran niya. Mamimiss din kita at darating din ang para sa'yo, kung bibigyan mo ng pansin ang stepsister mo. Na, matagal pa iyon. Natatawang sambit niya, at kumalas sa pagkakayakap sa akin. I don't want to say goodbye to you. See you later and yes goodbye Philippines. He gave me his famous, genuine smile. Baliw lang ang mga babae na nang-iiwan sa lalaking ito. Siya yung tipong lalaki na hinahanap-hanap ng babaeng matino. Kung may matino pa nga bang babae sa panahon ngayon. Siya ang dream boy ng lahat, pero hindi naman nila ito makikita dahil lang sa pera. Kamustahin mo ako sa stepsister mo, nakangiting sabi ko. Yes po, madam. Aniya at nagsimula ng naglakad. Sana sa ating pagkikita ulit, ay makita ko naman ang totoo mong kasiyahan. Ngumiti lang siya sa akin at tumalikod na. Mamimiss ko ang pasaway kong kaibigan. Sinundan ko lang siya ng tingin, habang chin-check ang passport at ticket niya. Pagkatapos iyon i-check ay hindi na siya lumingon pa ulit, at diretsyong naglakad na. Derman Arvith, nakasanayan na niya kung aalis siya, ay hindi na talaga siya lilingan pa ulit. Mag-ingat ka pala, nakalimutan kong sabihin iyon. Tumalikod na ako, at akmang maglalakad na nang matano ko si Dave. Anong ginagawa niya rito? Humahanggos na tumakbo siya, at palingan lingon pa sa paligid. Nat Anya, natigilan ako, hinahanap ba niya ako? Nat Anya. Napapalingon sa kanya ang mga tao, dahil sa kasisigaw niya. Ano ba ang ginagawa ng lalaking iyan dito? Nat Anya, nang makita niya ako ay mabilis na tumakbo siya palapit sa akin. I was shocked when he hugged me tightly. Napasubsob ako sa dibdib niya dahil sa gulat. Aalis ka kasama ang Derman na iyon. Hinayaan kitang umalis, pero hindi naman ibig sabihin na umalis ka ng bansa Nat Anya. Malungkot na sabi nito. What the? Sobrang higpit ang yakap niya sa akin, na hindi talaga ako makakawala. Sasama ka talaga sa Derman na iyon. Parang batang tanong niya. Saan naman niya nakuha ang balitang iyon? Malakas na itinulak ko siya, at nagulat pa siya sa ginawa ko. You can't forgive me Nat Anya. Here we are again. Dave, we talked about this already. I want time to think, seryosong sabi ko.
Iyan ba talaga ang gusto mo? To take time. Time for what? Space. Move on. Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Dave, gusto ko rin ng oras na Tanya. So, bakit hindi natin bigyan ng oras ang ating sarili? Dave, oo na ako, kahit labag sa kalooban ko. I think we need a properly talk just what you wanted, but you can't stop me sa mga gusto ko. Space lang naman ang gusto ko Dave, don't be stubborn. Fine, properly talk.